Nagbabalik po kayo sa News to Go at ngayong umaga nga po ay makakasama natin dito sa News to Go Election 2013 coverage ang resident analyst na si Professor Winnie Montod. Good morning po, Tita Winnie. Ay, good morning. Kala ko mag-i-interview pa kayo. Oo. Sino ini-interview ninyo? Kanina kinukwento ninyo sa amin na bumoto na kayo at maayos naman yung botohan sa lugar ninyo. Nag-delay lang. Nag-delay ng mga 10 minutes kasi hindi gumagana yung PCOS machine. But after that, okay na. Tapos, may konting, rearrangement. Right. Kasi yung mga senior citizens talaga, dapat may priority. So, halinhinan ngayon. 1 senior citizen and 1 regular. So, lahat sila nakapila, no, ha? So, 1 senior citizen and 1 regular. And that was very good because yung mga senior citizens, hindi naman sila pwedeng, nagtitindig, nakatindig ng matagal. That is the ideal, Tita. Pero unfortunately, sa ibang mga presinto natin, hindi katulad ganyan sa Quezon City yung kanina. Yung report ni Joseph kanina, may mga pinili na lang po hindi bumoto dahil hirap sila. Oo, at saka may pero ayan ang responsibilidad ng barangay. Yung mga nag-aayos ng presinto, maglalagay sila ng mga silya at least for the senior citizens. Alam naman kaagad kung senior citizen in ka, future elections, isa yan except sa for mga, me. Tita Winnie, maiba po tayo, may mga nagsasabi po na dahil daw po automated na ngayon, yung posibilidad ng dagdag bawas ay mababawasan din. Naku, hindi tama yun. Hindi tama yun? No, because ang dagdag bawas is now going to be an internal thing. Abay, syempre, in other words, nasa high-tech yan. No, wag natin sasabihin na ang posibilidad ng dagdag bawas mababawasan din. Hindi. Because ngayon na meron tayong automation, merong automation procedures or opportunities for cheating. Ayun nga ang sinasabi ng Ice Watch na katakot-takot. I mean, lumalabas na ang litid nila kaya ang gustong-gusto nila na yung ating PCOS machines talagang merong mga safeguards. Now, yung nadadagdagan naman din daw yung incidents ng vote buying. Alam nyo, ang mahal na, Tita. Last week, ang guest ko was a political operator. Operator siya for 1998. Wait, ano po ibig sabihin pag operator? Pag political operator, ibig sabihin nun, siya ang namamahala sa kung, to find sino out bibigyan, kung saan, magkano. Sino ang bibigyan, magkano. Yung magsasabi nila, talagang fascinating Alam na nila, ito yung atin, ito yung hindi sigurado, ito yung kanila. So, pag vote buying, ang binibili mo sa kanila. But yung sa opposite side, but you have also to vote buy for your side because yung opposite side is voting for you. Talagang big money yan. Magkano yung pinag-uusapan nila dyan for a first-class municipality, for example? Sabi niya dun sa Laguna or wherever he is, it's 500 pesos, but just for voting day. Kasi so may iba ka pang matatanggap. Dalawang give yan. Okay. 2 gives, ha? Okay. 2 gives. No. The first give is yung they'll invite you to parang party, gathering, caucus, etc. To give you transportation money. So yun yung bibigyan ka ng 500? No, 300. 300. 500. Pero ayan ay sa probinsya. Dito sa Manila, ibang sabi presyo niya, dito. Ibang presyo. Ibang presyo talaga. Now, Tita, ang advice po ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes ay tanggapin daw ang pera, pero wag iboto yung kandidato. Do you agree with that? Alam nyo, for the first time, I agree with Sixto Brillantes. No, alam mo bakit? This is my take on it. Saan galing yung perang yan? Sa sambayanan yan. Nakaw yan Either nanakaw yan o inanakaw yan. Kasi babawiin yun. Yeah. Babawiin yan. Alright? So in other words, ang sambayanan ang nagbigay ng pera. So ang utang na loob ng botante ay hindi sa nag-actual hand the money over to him or her, but to the sambayanan. Ano ang dapat gawin niya para sa sambayanan? Magboto siya sa pinakamagaling na kandidato na akala niya, talagang sisilbi. Or at least the least. And actually, ano na yung indication na yun, Ivan, na kapag kandidato ka at bumibili ka ng boto, yung character mo, dubious na kaagad. Pero ang problema, sabi ni Tita Winnie, both sides daw Both sides are dubious. Both sides. So walang choice. They're excited. In other words, kung andudong ka, you have to be a saint
not to say, hindi ako tatanggap ng pera mo. Gago ba ako? Especially, excuse me, did I say something bad again? Go ahead, Tita. Sana po Proceed, tinupay yung Tita, mga proceed. MTRCB. You're saying, why should I not take the money? I need money. I'm poor. I don't have this money. But, ang importante, I'm thinking, saan galing itong perang ito? Hindi sa mga damulag na yan, kasi nanakawin nila yan, kung hindi sa sambayanan. So, kailangan, kung boboto ako, iboboto ko talaga yung talagang makakasilbi ng maganda sa sambayanan. Let us just stress that point. We are in no way advocating na tumanggap po kayo mula sa mga namimigay ng pera sa inyo. I am advocating. Pero bumoto po tayo ng naayon sa ating konsensya at naayon sa kung ano at kung sino ang tama. Absolutely. Kasi ang konsensya niya, sasabihin niya, ito galing sa sambayanan. So I must serve the sambayanan. Yan, ang utang na loob natin. Okay. Alright. Well said. Maraming salamat po, Sorry, Professor baby. Winnie Monzon, para sa words of wisdom na yan.